Nay, pahingi ako ng pamasahe papuntang eskwelahan, B. Hala siya, maglakad ka lang, oy. Dati sa panahon ko, hindi pa uso yung pamasahe na yan. Uy, malilit na ako, oy. Dati, dadaan pa kami sa maraming ilog bago makapasok sa eskwelahan. Lampas tao po ba dito? Ay, hindi mababaw lang yan. Ay, okay. Aakyat din kami dati sa napakaraming bundok para makapasok lang. Tapos may mga layon pa. Pero mas lalong humirap yung buhay simula nung nag-Maynila ang nanay ko. Sobrang nalungkot ako dati. Pero kailangan kasi niya magtrabaho para mapaaral ako. Ang Cebuana Luwilier ang naging katuwang ko sa buhay dati. All in kasi ang serbisyo sa Cebuana Luwilier. Ito ang naging kaagape ko sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Naging madali yung pagpapadala ng pera ng nanay sa Cebuana Luwilier pera padala. Dito din ako nagsasangla ng mga jewelries ko sa tuwing nangangailangan ako ng extra money. Ang asim ah. Talagang all in ang serbisyo. Cebuana amazing ang life. Kaya ikaw anak. Nay! Huh? Nay! Huh? Nay! Ang dami mo na namang nakwento, Nay. Naabutan na naman tayo ng gabi. Bukas na lang ako papasok, uy. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako manghihingi ng pamasahe. Maglalakad na ako. Lalakarin ko na lahat ng bundok at ilog sa Pilipinas. Lo. Hi, Lola! Uy, sino ka? Wala pa akong pambayad sa utang ko. Yung lola mong makakalimutin. Ha? Anong utang? Apo mo to, uy. Ay, hindi na kami nagja-jumper ngayon, ah. May sarili na kaming kuryente. Lola! Ay, apo! Ikaw pala yan! Kanino kang anak? Lola mo rin super proud na proud sa'yo. Nakapagtapos ito ng kolehiyo. Best in MAPE. Nakapunta na rin to ng ibang bansa. Naka-tricycle. Nilakad na din ang apo ang buong Pilipinas. Na nakabot. At nakipagsugtukan na rin to sa mga tigre at oso. Hindi mawawala mga horror stories. Matulog na kayo. May white lady dito. Kagabi, may white lady akong narinig na umiiyak. Dito na kasi sila naninirahan. Oh, siya, maraming salamat ha. Ang hirap kasing patulogin ng mga batang yun. Salamat. O, mag-ingat ka sa pag-uwi mo, apo. Mamimiss kita. Thank you, Lola. O, ayan, meron na namang nag-text. Oh, sabi nanalo daw ako ng pera sa Gcash. I-click ko lang daw tong link. Ay, hala, huwag mo i-click yan lang. SMS spoofing scam yan. Ano yun, apo? Ang SMS spoofing scam lang ay nangyayari kapag direktang kumukonekta ang mga scammers sa mga cell tower gamit ang mga tinatawag nating IMSI catcher. Magpadala ng SMS ang mga ito na nagpapanggap na galing sa mga legit na institution like banks and e-wallets kagaya ng Gcash. Ang mga messages na ito ay may kasamang link na kadalasang nagsasabing may problema sa account mo, may mga fake rewards, at iba pa. Tapos may kasamang link. Kaya mag-ingat kayo sa mga SMS spoofing scams ha. Huwag pipindutin ang mga link na yan. Tandaan, hindi nagsasend ng link ang official Gcash. Ay, ganun ba, apo? Maraming salamat sa pagbabala. Siyempre, Lola, magdoble ingat tayo ngayon sa mga scams na yan. Sige na, Lola, mauna na ako ha. Sige, apo, mag-ingat ka. Ayan na, nakaka-cellphone mo yan. Hi mga day, so ngayon samahan niyo ako para maghanap ng mga pagkain sa karagatan. So ang atake natin ngayon day ay island girl lang. Or island dog. Ay kayo na bahala mag-decide. Oy, basta dito maaga kaming nagising. Kasi sabi sa kalendaryo, low tide daw ngayon. Tapos perfect yan para makapaghanap ng kahit anong pagkain sa dagat. Or sabi saya pa, manginhas nga ron day. Go! So papunta na nga kami dun sa paroroonan namin. Pero dito napahinto kami. Kasi nawala yung sing-sing ko na hinahanap ko dito. Charot. Pero ayan, nahanap ko na kaya let's go na. Ang ganda pa ng sunrise day, Diyos ko. Pero syempre, mas maganda yung naka-video. O angal? At nandito na nga kami. Pero dito rin kinakabahan na kami kung totoong low tide ba talaga. Kasi kapag high tide ay talagang magsuscuba diving na lang kami. O di kaya mag-whale shark watching. Bulol-bulol na ako dito. Pero sa kasamang palad, hindi siya masyadong low tide. Kaya medyo nahirapan kami dito maghanap ng mga pagkain. Pero hala, nakahanap ako ng notanes. Oh my gosh. Okay na ako dito, mabubusog na ako dito. Lang, super lagkit pala nito. Dito, nakahanap kami ng salungo. O sa Bisaya, patuyong. Pero nagdadalawang isip kami kung makakain ba o hindi. Kinakain ba tong gantong uri, day? Tapos nakita pala namin na nagsushooting yung Finding Nemo dito, day. Nagdandahan talaga kami dyan. Charot. At dahil wala din kaming dalang goggles, day, naghula-hula na lang kami kung ano mapupulot namin dito sa baba. Mga pagkain ba, mga isda, dal shoes, charger, rep, TV, kahit ano na. At ito na nga yung lahat na nakuha naming salungo. Tapos syempre, igaganyan yan ng net para mawala
yung mga tinik. Sobrang sarap nito, day! Pagkatapos, naghanap na kami ng magandang mapwestuhan para makapagligo na. At super ganda dito, mga sis. Ang daming mga mangrove trees. Pero nalilito na ako dito, day, kung si Little Mermaid or si Tarzan ba to, oy? Ay, wala na akong pakibasa, gutom na ako. At nandito na nga kami. Ang OA. Sisimulan na namin ngayon yung paghahanda sa mga pagkain. Dito, hiniwa-hiwa lang namin yan. At mga kung ano-ano dyan. Tapos dito, nililinisan nila yung isda na binili namin sa palengke. And look at the view! So amazing, right? At nilalagyan na nga namin ng suka yung isda para sa kinilaw. Super sarap dito dahil lalo't hindi kami naghugas ng kamay. Malakasan lang talaga ng tiyan. Pero ayun, patapos na nga at kakain na nga kami. Oh my God! So yan pala yung mga pagkain namin, Zay. And let's go! Tikman na natin! Hindi ba ito hong? Saan kukunin? Kain tayo! At pagkatapos nga namin kumain, dahil medyo nagmamadali na kami kasi parang masama yung panahon. Kitang-kita naman, makulimlim yung mga ulap. Pero actually, may pupuntahan pa kasi kaming falls. Yun yung next destination namin. Pero itong falls pala na pupuntahan namin ay medyo malayo, kaya ayun. Pero walang malayong lugar sa Lakwatserang Bakla. Alam nyo na yan. Nature din pala yung daanan dito, day. At bugs, nandito na kaagad kami. Di ba ang bilis lang? So yun lang sa video na to. Yes! Salamat sa panonood, day! Go! Paano kaya kung isang gabi may makiangkas na white lady? Sa video, makikita ang isang nakamotorsiklo. Sa kanyang likod, kapansin-pansing may nakaangkas. Tila nakasuot ng puting bestida. Napakahaba ng itim nitong buhok. Parang nakaharap po siya sa akin. Wala po siyang kamay. Nagtayuan yung balahibo ko. Sino o ano ang nakasampa sa likod ng motor? Nakabidyo ka ba? Idirit mo yan. Tatadyakan kita dyan. Hindi sabihin mo gawa. Sige, gawa. Ay, putang ina mo. Bakla! Puki ng aso. Ano ba? Ginagawa mo dyan, te? Nag-aaral ako para sa exam bukas, day. Ay, may exam ka? Oo, day. Ano bang ginagawa mo dito? Napadaan lang. Napadaan? Ay, wao na akala mo sa bahay namin highway, iskinita, ganon. Ito naman. Galing ako dun sa lamay sa kabilang barangay. Talagang dito ka pa nagpagpag sa bahay ko. Ano ba yung iniinom mo, te? Tubig o kanal? Ang baho. Lo, pero sino ba yung namatay, day? Uy, yung babae nga lunod kahapon. Talaga ba? Pero bakit dito ka pa nagpagpag? Bakla sundan ka dito. OA mo, te. Marami naman kaming umuwi na. Ano, susundan niya kaming lahat? Ano yun, multitasking? O siya, uwi na ako, te. Nangangamoy kanal na ako. Si bakla naman. Pumunta lang talaga dito para magpagpag. Day, ikaw ba yan? Ate! Mother? Is that you, mother? Ano, babad na ako dito, oh. Baka pwede mo namang, hoy, ano daw? Anong pwede mo namang? Ha? Maawa ka, te! Hindi ba ako yung pumunta sa lamay mo, yung klasiko po? Kung gusto mo samahan kita sa classroom bukas, ako na bahala sa pamasahe. Hoy, ano daw? Huh? Lead me, Lord. Kain na! Anak, alam mo bang may espiritong babae na daw na naglilibot dito sa ting barangay? Ha? Ang pangalan niya ay Banshee. Siya ay kilala sa kanyang malakas na iyak. At kapag narinig mo daw ang kanyang iyak, pinabalaan ka daw niya na may mamamatay sa iyong pamilya. Pwede mo ka naman magkwento ng kanyan. Ay, sarap pa talaga ng pagkain. O ayan, kaya rin na magkwento. Pero baka gawa-gawa lang yan ng mga tao dito. Wala naman siguro makakahulan ng kamatayan ng isang tao. Ay, pakiclose pala ng gate na nakalimutan kong isara. Uy, sino ka? Hindi ka totoo! Nay! Ano sa'yo sa itong babae? Nay, okay ka lang ba? Diyos ko! Nabulunan ako sa binili mong manok, oy! Ay, akala ko mamatay ka na. Bakit may buto to? Di ba sabi ko sa'yo na boneless chicken yung bilhin mo? Sorry. At saka sino ba yung iyak na iyak sa labas? Ano? Yun ba yung espiritu? Isa lang yung ibig sabihin nito, anak. May mamamatay sa bahay na to. May namatay nga, yung ilaw natin. Ayan, binabalaan ko kayo na may mamamatay dito sa inyo. Yung ilaw nyo, kasi hindi pa kayo nagbabayad ng kuryente. Nagamiraan ko ako, hindi ako espiritu. Ay, oo nga pala. Wala pa kasi akong pambayad ng kuryente, mami. Nagka-emergency gastos pa kami sa aming lababo, naglili. Ay, naku, mag-G-credit ka na lang sa Gcash. Huh? Yes, gamit ang G-credit.
kayang mabayaran ng kuryente kahit kinulang. Easy bayaran ng interest dahil mababa lang din ang tubo. At 0.17% interest daily. Kapag mas maaga magbayad, mas maliit ang interest. Kada 1,000 pesos na hihiramin, 1.7 pesos lang ang interest araw-araw. Easy magbayad dahil kapag hindi agad-agaran ang bayad, kahit 10% minimum amount due muna ang bayaran, okay lang. Sobrang dali lang. Open mo lang ang GCash app, punta ka sa bills, pili ka sa mga partner merchants, tap pay with G-Credit. Tapos, nakapagbayad ka na ng bills gamit ang G-Credit. Kaya di naipit kapag ipit tuwing petsa di peligro. With G-Credit, kaya today. O, ayan na nakapagbayad na ako. Salamat, ma'am. O, siya. Pero hindi lang pala kuryente yung namatay. Pati pala yung kukom sa paa. Pa-pedicure mo na yan, sis.